Magandang araw sa inyong lahat. Good morning. JDB po, inyong paglingkod. Alam nyo, nakakaiyak tong ilang bahagi ng sinabi ni RSA, ni Ramon C. Ang, ang tawag ko rito sa San Miguel eh. Alam naman natin, ito, pilantropo ito. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, kaibigan ito ni Duterte. Pero meron siya sinabi rito na yung sa palagay nga raw niya, after 6 years, mamimiss ng mga Pilipino si PBBM. Bakit? Usapan natin mamaya. Diba? Pero alam nyo, napansin ko sa kanya, mas tiwala po siya. No? Mas bilib siya kay PBBM pagdating sa diskarte. Kaibigan niya ni Duterte. Alam nyo ba, sa kanilang pagkakaibigan ni Duterte, there was a time na inofera niya si Duterte na bilahang kita ng private jet for your security. At ang tiwala niya po kay Digong nung grabe. Sabi niya nga magiging napakaganda ng Pilipinas kasi ang illegal drugs ay masusugpo sa panahon ni Duterte. Iyon pala, ibang klase ng yan. Di ba? Hindi nasugpo. Yung mga magkakaribal, yung karibal, di ba? Yun ang mga yun ang mga nawala, yun ang mga na-eliminate. Dahil kung hindi naman po totoo yun, bakit may illegal drugs pa rin ngayon? Bakit itong pagbaba pa lang ni Duterte, sinasabi nagbalikan? Di tinago nila. Di ba? Tinago. Yung mga yun, kaya nagbalikan. Ang bilis nilang nasabing nagbalikan eh. Di ba? Totoo naman, di naman nawala talaga illegal drugs sa Pilipinas. Pero grabe ho yung tiwala niya kay Duterte noon. Ang hindi niya lang nagustuhan noon, nung kay Duterte, yung parte na, yung sa PPP, yung tinatawag po na public-private partnership. Yan. Kasi, diskarte kasi nila Duterte noon ay build program. Alam niyo naman yung pagkakaiba niyan di ba? Ang build program, ito ay utang. Ang lakas ng loob na umutang para sa infrastructure projects. Tapos ang magbabayad kasi noon, taong bayan, pero 10 years later pa. Di ba? Tama, di ba? Bakit buhay pa si Peter Lim? Nilito pa nga nila yung mga nag-iimbestiga noon. Iba daw yun, yung nasa picture, hindi raw yun yung Peter Lim. Ibang Peter Lim daw yun. Now, going back, sabi niya nga, nito ni RSA noon, alam ko yung article na yun sabi niya, he was actually doubted doon sa style ng gobyerno ni Duterte, shifting from public-private partnership, sabi niya, into build program when it comes to implementing public infrastructure deals. Bakit? Kasi nawawala ng daan sa build program ang mga Pilipinong negosyante na makapag-participate. Alam niyo maganda yung PPP. Ngayon ginagamit ni PBBM yan, ginamit din ni Tino yan noong 2010. Ang maganda kasi diyan, katulad ng ginawa ni Apo Lakay noon, etong LRT1, di ba? Kung di ako nagkakamali, Indonesian firm ang pinagawa dyan. Ngayon, etong Indonesian firm na to, for 25 years, kanila yan. Sila ang mag-ooperate. Sila yung maintenance, lahat-lahat kanila. Tapos, yung 25 years na yan, balik na po yan sa gobyerno ng Pilipinas. Lugi ba tayo doon? Hindi po tayo lugi doon. Bakit? They still paying taxes. Yung sa mga employee nila, yung revenue nila, they're paying taxes. Pangalawa, ang i-turn over po nila sa atin ay quality. Hindi ba? Quality yung LRT1? Bakit? Ilagay niyo yung sarili niyo po rito. Put yourselves on this shoe. Ikaw ngayon, ang private investor, let's be natin Pilipino. Diba? Siyempre, hindi mo isa-substandard yung project. Bakit? Under PPP. Diba? Ikaw yung ikaw yung gumagastos Ikaw yung magmi-maintenance. Tapos niyan,
Kung sinablay ninyo yun, kung substandard, edi panay ano kayo dyan, panay kayo repair, panay kayo maintenance, di ba? Additional cost yan, operating expenses. So ano mangyayari ngayon? Lugi. You were running out of time, di ba? Hindi nyo nababawi yung kita ninyo na expected ninyo. At ang masaklap, baka talunin kayo ng overhead because of maintenance. Diba? So, malaking kawalan. Ngayon, ang ginawa, syempre, ngayon, ang gagawin mo, quality. Diba? Kasi, para diretso bawi na kayo ng kita sa inyong ginastos. Diba? Yung return of investment, mabilis. Yung projected revenue nyo, makukuha nyo. So, yun ang gusto nitong mga negosyanteng Pilipino. Bakit po BBB ang kay Duterte noon? Akala natin para talaga mag-generate ng trabaho. Hindi po. Ang na-generate po noon, trabaho ng incheck. Mga incheck ang mga trabahador imported. Diba? Asa ng mga Pilipino? Tagawalis. Tagaligpit ng kalat. Yun lang. So, yung mga key positions, wala. Tapos, iwanan nila. Kung sinab-standard, tayo yari. Kung yung dam, kunwari, ginawa nila, pag sumabog yung dam, wala silang pananagutan, tayo lang. Mahabol mo ba yung mga incheck sa labas ng bansa? Hindi. Diba? Ngayon, eto. Tignan nyo nga yung video. Ito ang ganda ng video ng interview na to eh. Very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Uy, teka. Visionary leader daw po si BBM. Diba? Ulitin natin ha. Sabi niya, ang government daw po is very cooperative. The government is very cooperative. Okay? Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin. At O, di ba? So, nanalo siya sa bidding, ng project, tapos, pinatawag siya. Explain mo nga sa akin, paano yung timeline, paano mo gagawin yan. Bakit? Yan ho yung taong may malasakit. Yan yung presidenteng may malasakit. Hindi porket meron tayong project, may pabidding tayo, may nanalo, okay, batiin natin, congratulations. Diba? So, tapos bantayan na lang natin sa inspection kung okay na yung trabaho nila. Pero presidente, hindi pa nasisimulan, personally gusto niyang malaman paano mo gagawin yan, paano mo tatapusin yan. Diba? Paano yung diskarte niyan? Alam niyo ho, yan ho yung wala dun sa nakarang administrasyon. Alam niyo naman ho, talagang avid supporter tayo nun at defender ni Danny Diggs noong panahon niya. Yan ang hindi ko nakita noon sa kanila ni RSA. Bakit? Oo, kaibigan niya si RSA. Diba? Nakakapag-participate sa mga projects. Pero yung bang malasakit po sa proyekto na paano mo masisiguro to? Wala akong ganon. Walang ganon. Kanino may malasakit? Sa mga in-check. Diba? O Bongo, kanino galing? My God. Anong gagawin mo? Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yan. O, diba? Bira yan, ha? Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Because of BBM, the investors' confidence is very strong. Diba? Naalala ko yung isang interview rin, si Razon. Sabi niya, kasi may binanggit doon yung si TP, na meron na balita na may mga investors daw po, mga foreign investors, umaalis ng Pilipinas. Sabi niya. Katulad yung isa, yung sa financial institution. Yun naman po, lugi na noon pa, panahon pa ni Duterte, lugi na yun. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pinost yan ni 1 million boy na walang ngipin, si Jason Sa. Nagsara na kasi yung opisina sa Pilipinas. Kasi nga, hindi naman po yung totally na shutdown.
Kung hindi, yung kanilang negosyo ay na-absorb ng isang kumpanya. Yung kumpanya na yun, sila na yung may control. Wala silang rito sa Pilipinas base, kaya pull out sila rito. Okay? Wala silang kumbaga wala sila talagang gastos dito sa Pilipinas eh. Hindi talaga sila nag-i-invest dito. So kaya po sarado yun, tanggal yun. Hindi po yun umalis because of PBBM. Umalis yun, panahon pa ni Duterte. In-schedule na ang shutdown nun dito sa Pilipinas. Okay? Ano sabi ni Rason doon? Well, basta kami mga negosyante, mag-i-invest kami. Diba? Anong panahon ni Duterte, ang mga Filipino investors po, ito yung issue namin noon eh. Kaya galit si Duterte sa mga Filipino investors kasi itong mga to, sa ibang bansa po nag-i-invest. Ibang mga negosyante. Bakit? Yung inaaway niya eh. Meron lang kasi siyang selected na mga tao, na mga negosyante na kanyang pinapaboran. Diba? Ilan yung mga nakaaway niyang negosyante noon? Diba? Yung isa, yung sa Lopez. Tapos ang Lopez, yung mga Prieto. Kaya nga binenta nila yung kanilang media, yung kanilang adyaryo, yung kumpanya nila. Inquirer yata yung sa kanila. May iba pa, hindi lang yun. Pero ito na mismo nagsabi ha. Alam nyo kasi, ito yung nakakatawa rito eh. Meron ho kasing nagpamaldisyo sa ating Pangulo. Tingnan nyo ha. Eto, stop na natin yung video na yun. Eto, si Badoy. Tingnan nyo naman tong pag-itsura na itong pagtitiwalaan ninyo. Wala namang ambag sa lipunan. Sabi niya ha, not only does the president not have the heart, larang puso si PBBM, he also doesn't have the competence, larang competence. Ito, nawala man lang ambag sa lipunan, pasahod lang ng SMNI, 100,000 monthly. Diba? Para manira lang ng manira, yan ang content niya eh. I'm pretty sure hindi niya alam. Walang alam yan. Kitang-kita. Yung mga nagpapalakad ngayon sa gobyerno, sobrang walang alam. I serve under an excellent executive. So, I know the difference. Ooh. Excellent, huh? And these are buffons running our government right now. Not only that, they are heartless, they are soulless, and they are no brains. Bakit? Kasi nga gusto nila konsintihin po ni BBM si Duterte, di ba? I-block ang ICC. Tapos gusto nila konsintihin si Kibuloy. Gaya ng ginawa ni Duterte noon kay Kibuloy. Di ba? Well protected. Ay, nasa po hustisya doon? Pagka ganon. Di ba? Balikan natin to. Tingin ko, after 2020, makinig kayo ha, mga DDS ha, para sa inyo to. Mamili ho kayo, sinong pakikinggan nyo? Si Badoy na walang investment dito sa Pilipinas, wala man lang ambag sa lipunan, o eto po, bilyon-bilyon ang ginagastos sa investments. Alam nyo naman, pagka nagkamali ng desisyon, di ba? Hindi makakabalik ang bilyones niya. Panahon ni Duterte, tumulong na to. Panahon ng pandemic, tumulong to. Sino paniniwalaan natin? Yung tao na may utak o yung tao na puro bunganga? May kasabihan po ang mga Pilipino. Ang kasabihang Pilipino ay ito. Ang ilog na maingay. Ay, ano pala? Mababaw. Diba? Pero ang ilog na tahimik at banayad, yun ho yung malalim. Kaya ano ba si Badoy, di ba? Ingay-ingay. BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Gano'n? Nanonood po yung ating mga advice. Ano raw? BBM, mamimiss ng postingin ko after 2020, si BBM,
mamimiss ng mga Pilipino. Gano'n? Nanonood po yung ating mga kababayan, especially Di ba? Eh, sino yun, ha? Hindi, kasi, eto ha, tignan nyo to, compare natin. Hindi ko narinig yan kay RSA noon, panahon ni Duterte. Ang sa kanya lang, tiwala siya kay Duterte noon, he's hopeful. Ibig sabihin, umaasa siya. Nagaganda ang takbo, ang pamumuhay sa Pilipinas kung ma-eliminate nito ang illegal drugs. Tsaka yung terrorism. Di ba? Pinupuri ko yung Duterte administration pagdating doon sa terrorism, sa anti-terrorism because of the NTF-ELCAC. Sabi ko nga, tama talagang ipinagpatuloy ni BBM yan. Diba? Kasi yun yung dapat, hindi tamang patayin yung mga kapwa Pilipino na merong ideology, na merong dahilan kung bakit lumalaban, kung bakit pumapalag sa gobyerno dahil may pinaglalaban. Because for the longest period of time, hindi po na-address ang kanilang mga hinaing. Natural, papalagang mga yan. Lalo na yung agawan ng lupain, and then wala kang maramdamang gobyerno. Diba? And then, here comes the NTF-ELCAC. Oh, tinutugunan yung kanilang mga yung mga root cause o yung ugat ng kanilang pagre-rebellion. Diba? Sana pinagpatuloy na lang ni Duterte yung kanyang legacy ganyan, yung kanyang naiwan, yung nasimulan niya noon, naiwan niya. Ganun, nanahimik siya. Diba? Hintayin niya yung 2028. Kaya problema, ngayon, doon pa lang, maaga pa lang, nagpakita na ng pagkaganit sa pwesto eh. Oh. Eh dito, kay RSA, aga pa lang ng pwesto, pa lang ni PBBM sa pwesto. Diba? Makita niya na yung kaibahan eh. Nung diskarte eh. mga ordinaryong ating kababayan na Ito, doon sa mga kontra-kontra, bashers, makinig kayo, tigilan niyo yung pagtatype, di ko naman po nababasa yan. Okay? Don't waste your energy. But I want to thank you for that. Okay? Thank you for keep on typing. Thank you sa pag-dislike. Wala akong bilang ang dislike sa YouTube. Okay? Matagal nang inalis ang dislike dyan. Nandyan lang yan, but it has no effect. Okay? Makinig kayo. naiinip na yung bang si Presidente nangako na pag siya ang nakaupo kahit pa paano aalwan ng buhay, gaganda ang buhay. Yung kung naiinip na sa yung gusto may immediate effect sa buhay nila, gaga ng buhay nila sa pamahalaan. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Alam niyo, there's no satisfaction eh. Pagka tinignan mo, gumanda na buhay natin, may katrabaho na tayong marami, wala na tayong baha, nabawasan na yung mga problema. Still, yung mga perfectionist, maraming sasabihin yun. Oy, nako, grabe mga perfectionist. Year of the Dragon ba yun? 1976. Kasi, alam nyo, kaming mga Year of the Dragon, 1976. Tapos Pisces, uy, kami daw yung mga perfectionist. Perfectionist pa kayo? Eh ngayon, kung intindi mo yung mga kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. Lahat yun. Oo nga naman, pagka inintindi mo yung mga kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. O, di ba? Baka ka araw-araw. Alam niyo si Duterte rin noon? Tako! Mula pa unang araw ni Duterte, sinasabihan na yan na mag-resign. Kaya kayo, yung mga wala ng bunga ng bungaga, kung hindi resign, my goodness, I am used to that. Okay? Panahon pa lang kasi ni Duterte, sinasalag na namin yan, tinatawanan na namin yan. Tapos ngayon, yan yung tool ninyo, kuha kayo ng bagong diskarte, alright? Kaya ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Huwag niyo intindihin yung mga patikos o maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Ano daw? Mula ako sa milyonaryo tao yan Bakit daw nagko-comment? Yung mga bashers? O maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Kaya pala naman, wala naman palang magawa sa buhay. Eh bakit po wala silang magawa sa buhay? Di ba? Kaya nagko-comment din. Madalas, it's either kalaban mo talaga, wala na maganda sasabihin yun. Ayun naman, pagkakalaban mo, wala na talagang magandang sasabihin. Eh, sino ho ba yung ganun? Alam ko lang yung mga ganun eh. Diba? Alam ko yung mga ganun, yung mga NPA yan eh. Diba? Yung mga NPA, yun yun.
Oh, wala ko talaga magandang sasabihin yan. Lahat talaga dyan, negatibo. Lahat talaga dyan, masama ka. Oh, sa kwento nilang yan, di ba? Ganun talaga yun. Oh, so, etong mga, itong mga, dito, itong mga Digonians, itong mga Duterte Bobo supporters, Duterte Bangag supporters, wala raw kayong magawa sa buhay. Ha? Di ba? Ay, mga tamad. Wala nang ginawa kundi araw-araw mag-comment lang ng masama yun. O yung mga tamad, araw-alang walang ginawa kundi mag-comment lang ng masama. Alam niyo, totoo rin naman yun di ba? Tamad nga. Alam niyo po ba yung katamaran ay isang kasamaan? Masama ho ang tamad. Bakit ko nasabi? Sa Biblia, binibigyan ng parusa ang tamad. Di ba? Ano sinabi ng Biblia doon sa tamad? Anong bilin ng Biblia sa tamad? Ang bilin doon ay, huwag pakainin ang mga tamad. Pagmamaramot ba yun? Hindi ho. Diba? Hindi ho. Pastor mode pa. Pero totoo, di ba? Huwag pakainin ng mga tamad. Yung mga walang inatupag, nalala ko nung pag-upo ni PBBM nasaan daw ang ayuda? May ayuda. Nasaan ang gold bars? Kasi meron tarantadong vlogger na BBM vlogger kuno, pero kasama rin natin sa DDS. Ang pitch palagi, gold bars. Pinakamaraming ginto si Apo Lakay. Tinalo pa yung Amerika sa dami ng ginto. Sabi ko, grabe, ang sarap tanungin paano niya nabilang. Diba? Pag naupo na si BBM, magbabago ang lahat. Diba? Tapos si Reyna, ganon. May Kingdom, walang yan naman. Tapos yung upuan, yung upuan na pan-dining na kahoy noon, nung araw, yung may ukit-ukit. Tapos lapandera yung dati. Kinulayan lang ng pinturang ginto-ginto. Diba? My goodness. Pero dami pa rin ututo ngayong maasa doon at nagtatampo kay BBM, bakit wala pa rin daw yung kanilang ginto? Huwag mo na intindihin yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Saan pa yun sa mga kababayan natin? Yun, ang tama doon. Huwag daw pong iintindihin ng gobyerno natin. Basta tuloy-tuloy lang yung trabaho. Kaya ngayon, huwag po kayong magtampo, mga DDS. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo dyan. Okay? Tuloy nyo lang yan. Okay? Kasi hindi papansin yung gobyerno tuloy nyo lang yan. Di ba? Hanggang sa managutan kayo ng hininga, tandaan nyo yung isa. Tumaas na yung high blood. Mga nakabatak yata, kaya tumaas ang high blood Buray mo mula Ortigas. Kasi iconic naman talaga yung dating niya di ba? Kung nagtagumpay sila na mag-milyon-milyon yung mga magrarally ron sa Ortigas, tapos lulusubin ng Malacanang. Tapos yung mga nasa liwasang Bonifacio. Alam niyo nangyari, history repeats itself. Kailan yung history na yon? March 12, 2024. May iiyak dyan sa pag-pronounce ko ng 2024. Sa 2024. Okay? It's 2024. And also, it's a 2024. Okay? Isa pa. Be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Filipino are very intelligent. Hindi po sinabi na yung mga utak China, Filipino po ang tinukoy niya rito, Hinchik pa yung nagsalita. Naintindihan niyo naman kung paninira o totoo. Oo nga naman, dapat maintindihan niyo po kung paninira o totoo. Diba? Ang sakit niyan sa loob, mga kababayan. Bakit ito gano'ng kasakit yan? Kaibigan ni Duterte po si Ramon Ang. Grabe, ang sakit sa dibdib niyan. Diba? Grabe. Tapos ganun yung sinasabi ni Ramon Ang. Diba? Ngayon, mas nakikita niya ang pag-asa rito.
Yun na lang. Pag naintindihan niyo naman, pagtsagaan niyo at pagtiis na niyo ng konti, gaganda ang buhay natin lalo. O, naintindihan nyo. Ha? Ito lang ako kasi yan eh. Hindi ako naniniwala. Kaya nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kinukontra kayo sinasabi ng mga dilawan na si Digong, ang purpose niya talaga ay sirain ang Pilipinas, wasakin ang kabuhayan ng mga Pilipino, ibigay sa mga incheck. Sinasabi ko sa kanila, alam po ninyo, wala pong presidente na dito sa ating bansa na mag-iisip ng ikapapahamak ng kanyang mamamayan. Walang ganon. Mapadilawan yan, ano man ang kulay niyan, rainbow man yan. Hindi yun mag-iisip na para masira ang buhay ng mga mamamayan. Hindi ganon. Ang laki ng ginastos nila sa kampanya para manalo. Daan-daang milyones. Tapos ganon lang, di naatanggal agad sa pwesto yan. Nagkaroon agad ng uprising. Ang kanila po, ang gusto nila ay maging matagumpay din. Kaya lang nagkakaiba lang kasi pagpalpak yung leadership skills. Tapos palpak din yung mga nakuhang mga cabinet secretaries. Doon po tayo magkakaleche-leche. Diba? Tapos wala pang malasakit. Ang malasakit nasa China. Diyan po tayo talaga magkakaleche-leche. Yung tipong wala kasi akong alam dyan, kaya pinabayaan yung agrikultura. Diba? Hindi porkit wala kang alam doon, wala ka nang gagawin. Diba? Kumuha ka na magaling sa agrikultura. Diba? Tama. Ay nako. So, anong gagawin daw po natin? Diba? Pakinig kayo, ititiin nyo, unawain nyo. Yun ang kasi dapat gawin. Subukan muna nating unawain. Kaysa yung, may sinabi yung gobyerno, bagag. Ayan ang buhay ito. Alam nyo sa totoo lang. Ano sa totoo lang? Sa bawat bigkas ninyo ng bangag, sa totoo lang sumasama lang yung kalooban nyo eh. Diba? Lalo lang kayo nagagalit. Hindi yung nakakatulong sa inyo yan. Baka hindi kayo makatapos hanggang 2020. Baka hindi nyo makita yung pagbaba ni PBBM sa pwesto. Diba? Sabi ni TRL, sample, matalino ako, tapos bobo leader ko. Di madali kong lokohin yan. Correct. Diba? Ganun na nga talaga. Paganda na ng paganda ito. Kaya, hindi naman magic yan eh. Parang hindi naman overnight, you can solve everything eh. Parang kamukha ng airport. Pag nagawa mo na yung vehicular traffic going to the airport, malamig na yung aircon, masarap na yung pagkain, gumagana na escalator, elevator, walkalator. May reklamo na naman sila for sure. Bakit mahal ang pagkain? Dapat Yun talaga. Diba? Diba, may VA? Yun ang problema sa mga Pilipino, sa mga basher. No? Gumanda serbisyo, bakit nagtaas yung presyo? Mga Pilipino talaga. Alam niyo kung talagang mga Pilipino ganyan ang gawain, ang ugali, no? Bakit hindi kaya sila mag-rally, may VA? Ba't di kaya sila mag-rally sa Amerika? Pagka, halimbawa, merong, usually insurance doon, mahal eh. Diba? Lalo pagka may edad ka na. Ang Medicare kasi, Medicare Part A lang yung libre dyan. Pero yung ibang part ng Medicare, hindi ko nakabisado kung ano pang part ng Medicare ang meron pa ngayon. Alam ko may tinanggal na ron eh. So nasa Aetna ako, kabisado ko yun eh. May Medicare dyan, na kailangan ikaw yung mag-out of pocket. Pero wala akong narinig na Amerikano nagreklamo doon. Ang sinasabi lang nila, well, this is for me, for my health, for my hospitalization, for my medication. Kaya binabayaran nila monthly yung premium ng Medicare type, Medicare Part B, D, yung ganon. Yung PC, yung mga ganyan nila, binabayaran nila. Kumuha sila ng insurance. Sa Pilipinas, meron na tayong libre. Diba? Meron na rito PhilHealth. Partly binabayaran ito. Naku, hindi, kailangan libre. Alam niyo ba sa Amerika, para makakuha ka ng health coverage, kailangan may trabaho ka. Tama? Yung mga nasa Amerika dyan. Kailangan may trabaho ka. Sino nagbibigay ng trabaho? Diba? Hindi yung gobyerno. Private companies. May gobyerno rin, syempre. Diba?
Pag pumunta sila sa out-of-network provider sa hospital, syempre hindi ko alam ng mga DTS yung out-of-network. Pero hindi ko syempre i-explain yun. Diba? Yung may mga, yung, alam nyo na yan, in-network, out-of-network. Pag in-network, syempre, zero billing yan, right? Kapag out-of-network, partly lang cover. Or sometimes, ikaw mag-out of pocket. And then, i-reimburse ka na lang ng health insurance company mo na provided sa'yo ng kumpanya mo. Diba? Paano pagka wala kang trabaho? Kaya nga po yung mga Amerikano, ang tinitignan po nila pag mag-apply ng trabaho, hindi po yung yung gagawin ko eh. Ang tinitignan nila, ano ang medical insurance, yung health coverage package ko. May coverage ba yan sa pap smear? May coverage ba yan sa LASIK? May coverage ba yan sa bariatric surgery? Yung mga ganun, yung mga importante, may coverage ba yan sa kung ano, ng mga kapag nakita nila maganda yung health coverage package, ginagrab nila yung trabaho kahit sila taga-bungkal ng kanal. Oh. Pero pag nakita nilang basic lang, yung prophylaxis, diba, massage, yung mga ganun lang, basic lang talaga, ayaw nila yon kahit na maganda-ganda sahod. Oh. Diba, dito sa Pilipinas, wala nga silang ambag sa PhilHealth. Nagwawala sila. Diba? Bakit hindi libre? Nangiyaw. Tapos gamit ng kuryente, naka-aircon, diba? Nag-bill ng 16,000. O 7,000 nag-bill. Sobrang mahal ang kuryente. Malastik naman, naka-aircon yan, ha? Diba? Pero problema ng mga Filipino, Pero problema nila. Ang mga kababayan natin. Ayaw na po ng magtrabaho, ang gusto pa libre. Diba? Ugaling palamunin. O, tamad. Alam niyo yung mga tamad, yung pa yung maangal. O, sige, humanap po kayo ng tamad. Paghugasin nyo ng pinggan. Pag hindi ka pinagdabugan, congratulations. Diba? Kaya nga pinaparusahan ng Biblia, huwag pakainin ang tamad. Ibig sabihin, gutumin ang tamad para, diba? Matuto silang magtrabaho para makakain. Ganon. Alam nyo dapat sa tamad, meron pong manok sa harapan. Mga DTS, makinig kayo. Dapat may manok sa harapan na tumutuka-tuka. Tas kakalaykay. Ganon. Diba? Para matuto. So, eto, bilyonaryo na to. Tapos mapakinggan nyo lang nagsasalita ng mga kung sino-sino lang na abogadong laos naman na hindi pa sumikat. Laos agad, diba? Sa mga isog-isog rally ninyo. So, kayong mga yun milyones yung sinusweldo nun. Kayo, na nagpapaniwala, magkano? Diba? Ang swahod nyo, wala. Nagpapautulang kayo. Oh, eto ba, ulitin sinabi. Elevator, walk-a-rator. May reklamo na naman sila, Corsio. Bakit mahal ang pagkain? Dapat libre yan. Diba? You cannot satisfy everyone. O pag na-delay yung Japan Airlines, PAL, o Cebu, magkakalit din sa atin yun. In short, you cannot satisfy everyone. Right, we cannot satisfy everyone. Pero doon sa hindi masatisfy, common sense pa rin. Gumamit pa rin po kayo ng utak. Di ba? They all have their own opinion. They're entitled to their own opinion, di ba? Kaya, pagtiisan mo na ang katuning. Oo, pagtiisan lang. Oo. At kung may mga kababayan tayo na medyo hindi makaintindi, alam niyo sa tono ng boses ni RSA, hindi kasi itong taong ito, straightforward ito. Diretsahan magsalita yan. Ganun yung mga boss eh. Hindi yan yung magpapaligoy-ligoy. Bakit? Kasi po, he's investing billions of money. Okay? Kaya diretsahang magsalita yan. Dito pa lang sa tono nito, halata talagang, bad trip siya sa mga, sa mga tamad. Alam niyo na yung tamad. Diba? Ang alero. Ito yung demanding, feeling entitled palamunin. Tapos kailangan ng services, libre lahat. Grabe. Ulit.
They're entitled to their opinion, eh, di ba? Kaya, pagtiisan mo na ang katuning. At kung may mga kababayan tayo na medyo hindi makaintindi, Yung mga slow. huwag mo naman tawagin bobo yun. Yun. Ay, sorry. Oh, hindi ko na kayo tatawaging bobo. Okay, from now on, hindi ko na po kayo tatawaging bobo. I'm not gonna call you guys dull. Alright? Ano po itatawag natin? Tawagin mo na lang impatient. Okay. Oh, yung mga impatient dyan, mga DBS, ha? Mga DBS. At saka yung isa pang DBS. Mga impatient, hello. Magandang gabi. Celia, pakibati naman yung mga yung mga impatient. Oh, yung mga impatient, ha? Oh. Huwag nyo tatawagin po, grabe. Sinabi, makinig po kayo. Kanino kayo makikinig? Dito po sa nag-i-invest ng bilyones sa bansa natin, tumutulong sa gobyernong nagdaan at gobyerno ngayon? O dito po, sa kampo nito na wala namang ambag sa lipunan? Di ba? Oh. Wala naman talaga ambag yan. Anong naiambag niyan? Di ba? May gabi, ano masasabi mo para sa... Tama bang pakinggan sila Badoy et al? Isa pa. Di ba? Kabubuhan yun. Maliwanag ha, maliwanag. Oh. Sabi ni Edward La Chica, negosyante po ako, Dodds. Diba? Uy, buti pa ko kayo. Sana lahat negosyante. Diba? Pero hindi pwede yun eh. Kailangan may consumer din. Anyway, negosyante, consumer din yan eh. Oh. Diba? Reklamador, demanding, assuming, haters. The government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin. At anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ako, tingin ko, after 2020, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Gano'n? Diba? Ako sa tingin ko, totoo yan. After 2028, mga Pilipino, mamimiss nila si BBM. Parang yung kagaya po ng tatay niya. Diba? Mabuti pa, kahit ng mga DBS, ganoon din eh. Mabuti pa yung panahon ni Apo Lakay. Mabuti pa yung panahon ng tatay niya. Mabuti pa, puro mabuti pa. Diba? Mga ganun.